Hi guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is my reading for Virgo na may kakonect na Pisces. Start na natin. So pwedeng hindi mag-resonate ito sa lahat. Kung nakaka-resonate ka, kunin mo yung mga advices dahil pwede makatulong ito sa iyo. And let's see kung ano meron. Virgo na may kakonect na Pisces. Pero as much as possible, hindi ako magsasabi ng zodiac sign ha, kasi pwedeng ikaw to Virgo, pwedeng ikaw to Pisces. So, start na natin. So, nakikita ko dito, someone is giving up or nag-surrender. Nag-surrender siya, hindi niya nakaya. And I see someone na umaalis sa sitwasyon or umalis sa sitwasyon, and there's a lot of development na kailangan gawin. It's like there's immaturity here dun sa regarding dun sa taong yun, kaya siya umalis, or kung bakit siya umalis, or ba't kinailangan umalis, kasi I feel like may immaturity na kailangan niyang ayusin sa sarili niya. Parang kailangan niya maging matured. Kasi I see a lot of flirting, parang, I don't know, I feel like this person is just flirting or flirting a lot, or maraming babaeng nakapalibot, or parang with codependency, pwedeng kasing ano siya medyo yun yung kinaadikan niya, or medyo mahilig lang talaga siyang magbabae, or mahilig or lapitin ng babae. Okay? With the playfulness, I see someone here na ayun nga, hindi pa siya tapos sa pagiging buhay binata, and there are times na talagang gumagawa siya ng mga bagay na hindi maganda. With codependency, pwedeng hindi lang babae, pwedeng alcohol, sugal, or whatsoever na pwedeng pinag-aaksayahan niya ng pera at oras. And that lead to pay attention to the red flags. So, it says here, parang marami kang bagay na nakita, or mga nagising ka sa katotohanan, kaya it lead to this separation, or parang nag-surrender ka because of that. Marami ka nakita or nalaman mo, ganyan. And kaya parang nagising ka na, nag-surrender ka na, and it lead to separation kasi umalis yung person mo dito. And with honesty is essential, speak with love and truth. There's a lot of hidden truth here. Parang ang dami pa rin tinatago. We don't take chance on love. When we love, our lives and change forever. Okay? Ayoko muna mag-comment regarding doon. Pero let's see. What do we have here with the Page of Cups? Okay? I see your person cannot move on. Although umalis siya sa sitwasyon, or nagkaroon ng kahiwalayan. And nakikita ko yung person mo, gusto niyang bumalik. Gusto niyang bumalik at gusto niyang gawin lahat para magbalik. Kung may children involved dito, mahal niya yung mga bata, gusto niya balikan yung mga bata, gusto niya magkaroon ulit ng kayo. And this time, let's see ulit. Kasi I don't like to rush. Nakikita ko dito yung person mo gustong bumalik. There are times na hindi talaga niya makalimutan, or binabalikan niya yung mga nakaraan. With the strength, I see you being so positive. At saka parang may tinatago with the strength, a lot of things are hidden. And you're like parang okay, parang I'm happy. Pero may mga tinatago ka pa rin. Pwedeng yung pain, hindi ka pa completely healed, or hindi ka pa completely nakaka-move on dito sa taong to. And it's like you're being free. And it feels like you're open, or willing kang i-accept itong taong to. Open arms. Okay? But there are things hidden. Let's see. With the Tower and the Temperance, kailangan may magbago You are waiting. I can feel you are waiting. Or this could be your person waiting. Kasi kailangan may magbago. Kailangan may malaking pagbabagong mangyari. Bago makabalik itong person na ito, kailangan may pagbabagong mangyari. Whether it is him, literal na siya na magbago, or yung emotion mo towards him, may nakikita akong pagbabago dito. And with the Two of Swords, this is decision. This is, hindi makapili, hindi makadecide. Pwedeng yung person mo, once ka nang sinabihan na, pwede ba tayong bumalik sa dati, ganyan, or tinry na niyang bumalik sa'yo, pero you're being indecisive, hindi ka makagawa ng desisyon. Parang, I don't know, tatanggapin ko pa ba, ganyan.
with the moon. Pinag-aaralan mo pa eh. Tsaka kumbaga, what I can see here is that, meron sa inyo ginagamit. Ginagamit mo yung kutob mo eh. Yung kung ano sa tingin mong tama. Kung ano sa tingin mong tama, inaaral mo muna yung sitwasyon. Ayaw mo muna magpadalos-dalos. Oo. Inaaral mo muna, totoo ba to? Totoo ba nagbago na? Totoo bang okay. So, pwedeng kaya hindi ka makapag-decide or kung bakit hindi ka makagawa ng desisyon ay dahil doon. Gusto mo munang malaman kung ano ba talaga. Pero yung person mo, I feel like nung umalis siya or nagkaroon ng kawalaan, lalo niyang na-realize lahat ng mga bagay na mali niya. And what I can see here is that he is working on this change talaga. Medyo mahirap nga lang sa part niya, pero nakikita ko naman, there's change, and the both of you are willing to wait for this change to happen. Willing siya na magbago yung decision mo, willing siya maghintay kung gaano ito katagal. And sa part mo naman, willing ka rin maghintay. I feel like you both love each other, and there's this spiritual connection for some of you. May spiritual connection dito. Pero as of now, parang nandun kayo sa level na naghihintayan lang kayo. And there's this parang working on yourself. Inaayos mo yung sarili mo, ganun din siya. Inaayos niya yung sarili niya, binabago niya yung mga dapat niyang baguhin. And I feel like someone here, hindi din talaga siya makagawa ng action because of this pandemic. Hindi rin siya makagawa ng action or hindi rin siya makagalaw dahil pandemic ngayon. So, yung mga bisyo niya, hindi rin naman niya magawa. That's with the Ten of Pentacles. Oh. There are times nagiinom siya or there are times na may mag-isa siya or iniisip niya paano papasok ulit sa sitwasyon sa pamilya niyo, sa inyo. Paano siya papasok sa iyo? Kung wala ka pong pamilya, paano siya babalik? Gusto niya mag-take ng risk eh. And medyo may times na natatakot siya kasi baka masaktan siya. Mahal ka ng person na to eh. Iniisip niya lagi yung mga kalokohan niya. Iniisip niya bakit mas pinili niya yun kaysa sa pamilya niya. Nasaktan siya. Gusto ko niyang maabot. Medyo nahirapan lang siya umabot sa'yo ngayon. Okay, nahirapan lang siyang abutin ka. Pero I can see him making an action. Gumagawa ng action or gagawa ng action. With the Ace of Pentacles. I feel like before, hindi niya binibigay yung buong sahod niya or yung buong sweldo niya sa'yo or yung pera niya sa'yo kasi nga may pinaglalaanan siya na ibang bisyo. Pero what I can see here with the Ace of Pentacles, this time ready na siyang ibigay to lahat sa mga anak niya, sa pamilya niya, or kung ano man. Sa'yo, sa inyo. Willing na siya magbago eh. Okay. Kung dati layas siya or lagi siyang umaalis gamit yung sasakyan niya or lagi umalis ng bahay, I can feel here someone is staying at home or hindi na aalis. Meron talaga dito may tinatago sa loob niya or sa damdamin niya. I would like to clarify that first. What's with the Eight of Swords? Feeling trapped. For some of you, may tinatago, may ibang babae pa rin. Sa ilan lang yun, ha? With the King of Wands, I feel like lagi may nakaabang. Okay? Kung ano man yung tinatago niyan to, I feel like, parang ilabas niya lang, may nakaabang. I feel like, parang palaban ka na. This time. So, kung ano man yung malaman mo sa kanya, lalaban ka. Hindi ka na, marang papakatanga or what. What's with the High Priestess? Unti-unti ko na nagigising na kasi itong taong to.
may ano eh, may third person involved talaga dito, may babae or babaero talaga siya. Parang tama na yung minsan naging tanga ka, diba? Parang for you, okay na yun. Ayoko na masaktan. Yun yung nararamdaman ko dito. With the 5 of Cups, sobrang pangihinayang nitong person mo. Non-stop thinking. At talagang iniisip ko niya ng gusto. At saka kung may mga times nalulungkot siya, mag-isa siya. Nagiinom siya. Iniisip niya ng iniisip. Inaaral niya mabuti paano babalik. Ikaw ang gusto niya, ikaw ang mahal niya. Yung pamilya niyo, yung mga anak niyo. Nahihirapan ka pang tanggapin tong taong to. Kahit ibigay niya yung buong pagmamahal niya, I feel like mahirapan kang tanggapin kung ano man yung mga ibibigay niya or ialok niya or yes, kung love ito, kung pagbabalik ito, nahihirapan kang abutin. Kasi maaaring konti lang ang maibigay sa'yo. Financially, pwedeng ganun din. Pwedeng konti lang din ang kayang ibigay sa'yo. Or, ayun nga, time. Pero I can see this person changing or may pagbabago sa kanya. Maraming magbabago sa kanya. Or to take a chance on love. Nakikita ko dyan, yung person mo is trying to be honest right now. Or tinatry niya maging honest sa'yo. And kumbaga nagbibigay, inaano niya eh, yung sana maulit, sana magkabalikan, ganyan. Parang, ano siya eh, tinatry niya magkaroon ng chance. Or, ayun nga, take a chance on love. Parang, ay, alam niya na yung totoo na mahal ka niya. Alam niya na yung mga mawawala sa kanya kasi nawala ka na nga. And gusto niyang bumalik. What is the advice? What is the advice for Virgo or Pisces? Wala lang ako advice card mo. Okay. One more card. Ay, tatlo na pala yun. Okay. It says here, worth waiting for. Ano mo yung person mo, willing siya maghintay sa'yo. Divine timing is at work in your love life. Kaya nangyayari ito kasi para din mamago or magkaroon ng pagbabago dito sa person mo. Ito ay parang challenge sa kanya and test sa kanya kung makakayanan ba niya. With romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Mahal mo ba tong taong to? Mahal ka pa nitong taong to. Okay? May pagsiselos, may mga katangahan na ginawa ko or siya. Pero it's like, the feeling is there, it is true. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Kung mag-e-effort yung person mo, why not try? Try mong i-accept or try mong tignan kung talaga bang nagbabago na yung person mo. Maghintay ka lang. Hindi naman ibig sabihin na magmadali ka eh. Mahal mo yung person na to, na iinis ka or nagagalit ka pa sa mga ginawa niya noon. Pero kung mag-e-effort siya, mag-effort ka din. Huwag kang magpakakulong sa nakaraan or sa mga nakaraan niyang. Dahil kung mahal mo isang tao, tatanggapin mo lahat ng mga nakaraan niya. Masakit man ito o hindi. I feel like ito may tinatagong someone. Pwede for some of you, may tinatagong pamilya. Taong to na may nabuntis na iba, ganyan. You have to accept that. Yun yung nakikita ko dito. If you really love this person, mahal ka rin naman niya. Pag lumapit siya sa'yo, pwede mo naman tanggapin. Okay? Kasi totoo yung nararamdaman mo sa kanya. I love you. Gustong-gusto sabihin sa'yo ng person mo yan. I don't know lang kung nakikinig ka or willing ka marinig yan. Demonstrate love. Maybe your person is showing his love for you right now or pinapakita niya kung gaano kanya kamahal at gaano na siya nagbabago. Ang importante doon yung mahal ka niya. Ang importante doon may pagbabago dahil mahal ka niya.
Huwag mo nang isipin yung mga nakaraan. My last card, romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. You know what? This time around, nakikita ko dito yung person mo na bibigyan ka na ng attention nitong taong to eh. Ayusin mo lang yung sarili mo. Magpaganda ka, kalimutan mo yung mga nakaraan, and the more nagaganda ka, the more na makikita niya yung halaga mo and yung beauty mo. Kaya, marirealize niya yung mga ginawa niyang mali at yung pag-alis niya or pag-iwan niya sa'yo. Okay, mahal ka na tong taong to. Tanggapin mo siya sa kung ano siya. Pag nagbago na siya, ha? Hindi yung ngayon. Huwag kang magmadali. Kung hindi pa siya nagbabago, kung babaero pa rin siya, ganun pa rin ginagawa niya, huwag mong tanggapin. Ayusin mo muna sarili mo. Yun lang sinasabi dito. Pero itong person na to, mahal ka. Once na ma-realize niya lahat na nawala sa kanya, babalik siya sa'yo. Hintayin mo. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching Virgo and Pisces. I hope naka-resonate kayo. And kung may mga suggestion kayo, feel free to comment. Ayun lang po. Thank you.